Guys, mag-fit check pala tayo. Guys, actually ngayon, ano ba ngayon? Ito yung pinakamalamig. Ay, kagabi. Hindi pala. Kagabi, guys, yun yung pinakamalamig na na-experience ko for this trip. Hindi sa buong buhay ko. For this trip lang. Kasi di ba laging medyo mainit, sa busan although mahangin. Kagabi talaga, malamig na. Parang pa-autumn na siya. Parang kagabi ko naramdaman yung autumn feels. And this is my fit. Kaya naka-jacket na ako today. Sabi ko parang hindi na kaya mag-t-shirt mamayang gabi. Kasi ito, naka-shorts lang ako. Ito, nabili ko to na shorts sa Net Store sa Taiwan. And then ito, nabili ko to sa GU. Pero matagal ko na itong nabili, guys. Like 1 or 2 years ago ko na to nabili. Hindi ko alam kung may ganito pa sa GU. So, yan. Mura lang din to. Ay, nabili ko to noong last 2022. So, mga 2 years ago, yeah. Probably. 2 years ago. This is my fit lang. And my shoes also. Para ano lang tayo, monochromatic, monotone, ano bang tawag doon? Wait lang, may kotse. Let's go. Alam mo, nagugustuhan ko rin yung Gyeongju, no? Yung hayahay lang na buhay, ganun. Tahimik, parang ganun. Parang naguguluhan na ako kung ano ba yung favorite ko na place sa Korea kasi bawat lugar na pinupuntahan, meron siyang something different na ino-offer. Kumbaga, magaganda sila pero iba't ibang klaseng ganda. So, nahihirapan ka mamili. Ayan guys, kagabi dyan, sa grounds na to, merong festival dyan. Ito, may nag-concert dyan kagabi. Baka today meron ding event, tara daan tayo. So yun guys, nandito tayo sa Gyeongju Daeryongwon Ancient Tombs. Pwede ba ako maglakad dito? Ayun, may pila doon. Feeling ko yun yung magandang photo spot. No? So ito yung mga tombs. Guys, kita nyo ba ako? So yan, nandito tayo ngayon sa, ano yung pangalan nito? Daeryongwon Ancient Tombs. So kung makikita nyo sa likod ko, di ba parang may mga hills? Ayan. Ayan yung mga tombs ng mga royal people during the Silla era or Silla dynasty. So, ito yung kanilang tombs. Ano ba yung Tagalog ng tombs? Alam niyo ba yung tombs, guys? Sige, bigyan ko na lang kayo ng action word. Parang ganito siya. Ala, muntik ka na ma-tombs. Charing. Funny, hindi, no? Wale. Pero ayun, ganun siya guys. So, dito sila nililibing before ang mga royal people ng Silla Dynasty. So, I think ang bawat isang ganun na parang hill corresponds to one royal person. So, yan. Papakita ko sa inyo yung mga tombs. Ay, ayan, natutucharing. Diba? Ayan, merong isa dito. Merong isa doon. Then there's another one here. Another one there. Ayan, natatakpan lang siya ng puno. So, ayan, cute. Mag-picture lang tayo siguro dito. You can also rent some handbook dito, guys, kagaya ng ginagawa nila Ate Girl, no? Ayan, naka-handbook costume sila. And you can take a photo of these tombs. Ay, parang gusto ko dito. And guys, parang meron nga ako nabasa before na Gyeongju daw is parang museum without a wall. Kasi parang everywhere you look at, it's like you're in a museum kasi nga full of like rich Korean culture and stuff like that. So, ayan. Medyo marami nang tumitingin sa akin kaya medyo I'm kind of shy. But I have to keep going. Korean culture and... Wait lang, babasahin. Ngayon lang pala binasa. Charing. Nabasa ko lang siya dati. Bigla ko lang naalala, like top of my mind, na... Yeah, it's like a museum without a wall. I don't know kung ano yung meaning ng museum without a wall, but probably kasi nga dito ang parang Korean culture nag-ugat and dito niyo makikita talaga lahat. People are like looking at me, I feel like a celebrity here. Ay, sorry. So sorry. Okay guys, so katabi lang nitong ancient tomb is yung Hwangnidan Hill. Ito yung sinasabi ng Korean friend ko, si Kim, di ba, yung nakakilala natin sa Japan. Sabi niya, you should go to Hwangnidan Hill. Although napuntahan na natin to before kasama yung mga friends ko, sila Max, si Cedric.
yung si Max, yung Thai friend ko. Siya kasi nagplano ng lahat before. Nag-travel kami dito. Kasi wala akong idea. Sige, follow the leader lang ako. Ganun. Follow lang ako sa kanya. So, si Max, yung Thai friend ko, siya kasi yung gumawa ng whole itinerary talaga. Tapos nagpa-follow lang kami sa kanya. So, this time, I want to explore it by myself. Dami. By myself. And with my own itinerary, of course. Tapos, syempre, na-recommend kasi ng ating friend na si Kim. So, sabi niya na, you should go there. And sabi pa, and na-mention din yata ni Kim na parang every Korean or almost every Korean pumupunta sa Gyeongju at some point in their lives. Like for example, during middle school or high school or elementary, laging merong trip to Gyeongju. So parang almost lahat ng Korean daw nakakapunta sa Gyeongju nga. Kasi ito nga yung kanilang very rich in history and culture, no? So siguro ito ba kapag mga klase-klase, papapuntahin ka dito and then ipapakita sa inyo, oh ito yung mga tomb, tingnan nyo. So pwede ka bang pumasok dyan or what? Ay, may ticket box. Ay, you can go inside. I'm not sure kung anong meron sa loob. Yan, ito yung ticket dito. Tara, let's go na to Gwangnyedan Hill. Katabi lang siya actually. Mag-exit lang tayo dito and then that's it. Gwangnyedan Hill. Ang dami rin mga turista, oh, tingnan nyo. Korean guided tours. Yan, meron dito. There's also one here. And there's one everywhere actually. And guys, we are now here sa Gwangnyedan Hill. So yan. Full lang siya ng mga small and local shops. Ayan. Ang famous dito yung $10, 10 yen pala, 10 yen. Ang tawag dan? 10 yen bread? Hindi eh. 10 yen, ganyan. 10 yen something. Tapos ang haba ng pila. Sige, let's keep walking. Saka pansinin niyo yung mga bubong nila dito, no? Parang pre-serve talaga nila yung original na roof nila. Parang during the old Korean era pa. Ito, ang cute nito. Parang temple pero restaurant siya. McDo? Ay, hindi. Let's make the way kasi mas maraming tao dun sa kabila. Ayan, ang cute yan dyan, guys. Oh. Huh? Cutesy. Enjoy the little things. Ay, McDonald's. McDonald's ba siya? Ba't mayroon french fries sa labas? Wala, ang cute na nagtitinda. Wait lang guys, parang gusto ko yung nagtitinda sa bibili tayo. Oh. How much? 5? Spicy? Oh yes, spicy. This not spicy? This cheese, chicken. Alright. No cheese. Cheese. Do you want spicy or not spicy? Not spicy. Alright. 감사합니다. Cut. Yes, please. 감사합니다. 닭꼬치 매운맛 알아드릴까요? 몇 도와드릴게요. Parang feeling ko guys, lahat ng tao nasa area nito sa Gwangnyedan Hill, dun sa may Fashion Street, walang tao kasi lahat sila parang nandito. So, look, no? Maraming tao dito. Jam pack. Ayan yun, ice cream. Guys, we are eating our first meal dito. Actually, bumili lang ako kasi medyo cute yung tindero. Tapos, apparently, it looks so good. No? Parang karne siya, tapos merong cheese na palaman. Tapos, ang mura lang, 5,000 yen lang, or 200 pesos. If this is in Myeongdong, this will be 15,000. No? Ang mahal nito sa Myeongdong, but here is just 5,000 won. Let's go. Kita niyo yung cheese, di ba? Mukha lang siyang spicy, but it actually is not spicy. Kasi sabi ko, hindi ko gusto ng spicy. The meat is tender, tapos yung cheese na flavor. Tapos yung palaman is
parang sweet and spicy but not spicy. A little spicy. Sweet and a little spicy. Oh my God, I love. Sabi pa ni Kim, binibida ko si Kim sa video na to, no? Kasi siya talaga yung nag-i-insist na mag-Gyeongjo. Sabi niya, Gyeongjo has the best food daw. For him, sabi niya, if you want to try Korean food, go to Gyeongjo. Kasi feeling niya daw yung dito sa Gyeongjo has the best Korean food. And with this first meal, I must say, probably he is correct. At ang laki, no? Ang laki ng serving. Kulang na lang talaga kanin. Ang sarap nito sa kanin, te. Ang sarap na ulam. Nasa parang iskinita ako, nagtago na ako. Marami parang dumadaan. Parang iskinita lang. Andyan sa labas, ayan. Ayan yung main street. Yung Gwangnida. Okay guys, yung next ko na gusto kainin is yung parang french fries dito sa Chop Chop. Marami ako nakasalubon na kumakain ng parang french fries na kakaiba yung kanyang itsura. Parang natatakam ako, so bibili tayo. Ito siya yung parang yung tinuturo ko kanina na magandang structure na bahay na parang na restaurant. Ito pala siya, Chop Chop. At ang mura niya lang. Ayan guys, 3,000 won yung french fries. Pero if merong cola or beer, 5,000 or 6,000. So, one french fries with coke. Yeah. Ang dami nilang boxes, oh. Mga ano ba yan, patatas. Ganito kasi yung fries nila, oh. Tingnan niyo. Parang kakaiba yung texture ng fries, no? May special cheese yata sila. Ayun, oh. Parang may cheese doon. Ano ba yan? Parang orange cheese? Or yan yung patatas? So guys, ito yung sinasabi ko na french fries nila. Diba kakaiba yung texture? Tapos ang dami ko nakakasalubong na kumakain ito. Ito yung parang, yung fries nila is binudburan ng cheese ba yan na orange and I'm not sure kung sugar or salt. But yeah, let's try it. Pero kailangan kong maghanap ng mapapestuhan na maganda. Okay guys, try na natin yung fries. So ganito yung flavor niya. Chewy. Hindi siya yung naririnig niyo ako mahangin. Hindi siya yung normal na texture ng fries. This is more chewy. Tapos yung ganito, meron siyang asukal sa asin. Salty and sweet. Maraming cheese, yung orange cheese. So chewy french fries na may cheese. Tapos merong sugar and salt. But I love it. It's weird kasi usually ba ang fries, salt lang siya, salt, tapos parang hindi siya super chewy. Pero this one, merong element of sugar. Pero parang pa-bubble gum na. Yung pagka-chewy niya, parang pa-bubble gum na. Weird but good. Paano nila nagawang chewy? So yung pinakita ko sa inyo kanina na parang square na ganon. Parang ito siya, hindi ko sure kung patatas to. Patatas ba to? Or parang binilad? Binilad na patatas, kaya parang nag-chewy na siya. Pwede, no? Parang binilad na patatas. Pwede mong gawing business sa Philippines, no? Kakaibang concept. Pero lakad-lakad pa tayo. Habang kumakain ako, lakad-lakad lang ako, ha? Pero ang mahal nito. Naka-box pala. Box, ayun, no? Mga tinapay na may palaman. Jelly King. Ayan, maraming jelly din dito. 여기 안에 시원하거든요. Ma-cute, no? Ma-cute dito sa Gwangnida Hill, guys. Kahit nung first time ko dito nakukitan na ako, ngayon I still feel na nakukitan pa rin ako. And ayun yung famous na 10 yen bread. Sige, lakad tayo. Lang, may pogi dito. Meron nakakita ng french fries kasi sabi niya, di ba? Na-amaze din siya kasi na-amaze din ako sa mga nakakasalubong ko na kumakain ito eh. Akala ko McDonald's, hindi pala siya McDo. Wala akong kamay. Meron din mga photo studios. Ganun.
Cute lang. Ayun guys, kakain lang ako dito. So, tignan nyo lang yung mga taong dumadaan ha. Ayan, maraming mga dumadaan na tao. Punto kayo dito sa Gyeongju guys. Hindi lang siya masyadong hindi ko masabing underrated kasi parang wala namang nagre-rate. Wala talagang pumupunta, no? Not yet discovered by many Filipinos, but for Koreans, sikat siya sa Koreans, guys. Gyeongju. Malapit siya sa Busan. Pwede kayo mag-day tour again from Busan, but I recommend if you have extra time to stay here. Kasi mas mafe-feel nyo kasi yung lugar kung nag-overnight kayo, di ba? Kung parang at least nag-overnight, ganun. Ang tagal nito mauubos kasi chewy. Pag fries kasi, di ba, isang ganun lang. Ito parang sa isang ganun, 3 kagat mo siya. Kasi bawat kagat, matagal kasi nga chewy. Bago mo siya malunok, kailangan mo talagang i-chew. Akala mo para siyang shake-shake fries, no? Feeling ko yung concept parang shake-shake fries, pero yung lasa and texture, super hindi siya kagaya. Hi! Nakita niyo guys? Bumukas yung pinto, akala ko matatamaan ako. Ito, ay, hindi niyo pala kita. Ayan. Bumukas to. Akala ko matatamaan ako. Medyo nawala tayo dun sa pagiging very demure na napasigat tayo ng, hi! Dapat pala parang ano lang, parang chill lang na. Wow. Hi. Yo, what's up? Nawala yung pagiging cool ko dun. Guys, yung first few, guys, masarap naman siya, pero kapag tumatagal na yun, parang feeling ko nangangalay na yung ang tagal maubos. Nangangalay na yung pangako sa kakachew. Ang dami. Okay siguro to kung sharing kayo, 2 or 3 kayo na mag-share. Pero kung ikaw lang yung uubos ng isang ganun, nakakangalay pala sa panga. Kailangan ko nang exercise yung ano ko. Charot. Pogi pala yun. Hindi ko napansin kasi ginawa ko kasi kayong priority. Mas inuna kong kausapin dito. Hindi ko to rin na-notice. Pogi pala yung nasa likod ko. Dito ko sa pangako. Nangangalinin pa ako. Makamaano na ako. Ano tawag doon? Jolog. Sorry. Lockjaw? Tama ba? Lockjaw. Or iba yata yun. Para mag-ano yung jaw ko, mag-lock. Lockjaw, di ba? Hindi. Guys, bumalik yung crush ko. You're here. Tapos guys, parang merong free something dito. Parang every tao na naglalakad, merong free. Ayan, ang bait naman nila. Pwede kang kumuha dito ng free ganito. Ano ba to? Kuya, kumuha ako ha. Ano siya? Alam mo yung tinapay na pinipit? Ay, pinipit ba yun? Yung parang pag ganon-ganon. Pag ganon. Yung paikot na tinapay. Parang ganon. Pero lagyan nyo ng caramel. Tweeting yung bata sa akin. Ayan. Cute, no? Cute yung mga bubong nila. Talagang hindi nila sinira. Preserve nila yung kanilang old bubongs. Ayan. Although modern na, for example, ito parang skincare store. Pero yung kanyang bubong, yung classic traditional Korean bubong pa rin, no? Ayun guys, ito yung famous na $10 yen. Ay guys, may naalala ko. Share ko sa inyo kasi kagabi, di ba, meron akong nakilala na Korean Navy, si Kuya. Nakalimutan ko yung pangalan ni Kuya. Basta nagtatrabaho siya sa Korean Navy. Na-open namin, napag-usapan namin about yung parang, yung Korean, di ba, medyo parang cold sila, medyo hindi sila mahilig mag-open up, parang hindi sila mahilig makipag eye to eye. Parang sabi ni Kuya, as much as possible, yung mga Korean, umiiwas sila sa eye to eye. Diba kasi tayo mga mga Filipino mahilig tayo sa small talks. Parang kapag may bisita, parang welcoming tayo na, hey, kamusta? Sa kanila, hindi sila mahilig sa small talks, hindi sila mahilig mag-open up. Tapos sabi ko, ano kaya yung reason kung bakit ganun? Sabi niya, feeling niya, it boils down to history. Yung kultura nila, kaya sila merong ganung culture is because of the history. Diba, ang Korea parang sinakop siya ng mga, na-colonize siya ng different countries. Especially yung pinaka nag-colonize sa kanya na is yung Japan. Parang yung Japan, 36
36 years yata niyang kinolonize yung Korea. Tapos parang very harsh daw yung mga Japanese before, very harsh sa mga Korean. So yung mga Korean, very low ang kanilang self-esteem before, no? Very low ang kanilang self-esteem kasi nga dahil sa mga taong nag-colonize sa kanila, parang lagi lang silang inaalipin. Tapos recently lang daw sila, 70 years ago lang yata. 70 years ago lang sila parang nagkaroon talaga ng parang freedom ng Korea na parang freedom. Dati nga daw parang hindi allowed na lumabas ng bansa yung mga Koreans. Hindi sila allowed mag-travel sa ibang bansa. Parang recently lang or mga few, parang I'm not sure, parang mga 20 or 30 years ago lang sila parang allowed na makapag-travel outside. So parang ang kultura talaga ng mga Korean very conservative kasi ayun yung parang kultura na experience nila. Tapos recently lang daw, 'di ba, nagkaroon sila ng freedom, nakaka-travel na sila. Recently lang sila nagkakaroon ng openness. Parang nagiging open-minded na sila. Pero ayun nga, hindi pa sila like fully, as in fully expressive, kasi nga, dahil sa mga pinagdaanan nila, parang tinuruan sila na huwag masyadong maging open, huwag masyadong magtiwala. Parang ganun kasi, di ba, parang ngayon lang sila ulit nagkakaroon ng freedom, tas hindi sila ganun ka-trusting. I'd say, hindi sila ganun ka-trusting kasi nire-restore pa lang nila yung kanilang soul na nawarak. If that makes sense. I'm not sure kung it's making any sense, pero ganun yung sabi ni Kuya na siguro ganun, hindi ang mga Korean, hindi sila like super friendly, super approachable kasi yun yung kulturang kinagisnan nila na parang low yung kanilang self-esteem, hindi ka dapat basta lang nakikipag-socialize, nakikipagkapwa-tao. Tapos siguro meron pa silang konting trust issues din, na may trust issues pa sila kasi dati inalipin sila ng mga kung ano-anong mga bansa. So ngayon parang natatakot sila mag-open up, starting to be open-minded, pero hindi sila like super nag-open up kasi natatakot sila baka mangyari ulit yung dati. So parang ganun yung kulturang kinalakihan nila. Sabi ko, okay, siguro nga, no, makes sense, baka kaya hindi sila super kasi tayo mga Pilipino, mga tayo, no, friendly, ganun, bida-bida, sila reserved. Pero ang pansin ko sa mga Koreans, reserved sila in the beginning, pero kapag maging close mo sila, parang super family yung brother, parang gano'n. Kung lalaki to lalaki, super brother yung tingin niya sa'yo, like hawak-hawakan ka, very comfortable sila kapag nakuha mo yung loob nila. Pero hanggat hindi mo nakukuha yung loob nila, super grabing walls nila, no? May walls sila lagi. May walls. So guys, over there yung parang main na busy street, pero puntahan ko lang itong area na to kasi last time hindi ko napuntahan. At since hindi naman tayo nagmamadali ngayon, kasi ayan, cute naman na. Hindi naman tayo nagmamadali ngayon, so ilaban na natin to. You know what I love about Gyeongju, no? Kasi yung mga tourist destinations, walking distance lang siya, guys. May isa lang na temple na super layo, pero may temple din na malapit lang dito. Like, lahat ng pupuntahan ko ngayon, like, nag-walk lang ako, di ba? Tapos, ngayon kasi, like, I have whole day. Hindi ako nagmamadali. Dito nga, dati dumaan lang kami dito, like, few minutes. Ngayon, parang balak ko mag 1 to 2 hours dito. Ayoko magmadali. Parang chill lang yung pacing ko. Tapos gusto ko lang magkape-kape. Kung may makita tayong magandang cafe. Pili tayo ng $10. 10 yen ba? May pila ba to? Sure. Ayun guys, hindi ko napuntahan ito sa area na to last time. But yeah. Let's walk over. Hala, ang ganda din ng area. Wait lang, parang gusto ko mag-picture dito. Ang ganda picturean dito guys. Wait lang, picturean ko. Ayan, ang saya lang tignan ng mga Korean kung paano sila kumakain. Ayan. Diba, mas nakikita mo yung ginagawa ng mga lokal. Especially dito guys sa Gyeongju. Mga Koreans talaga. Parang ako lang yung dito, hindi Korean. Which I like. I like being different. Kasi pag different ka, mas nanonotice ka. Charot. Restaurant na parang Hanok. Malawak pala to. Parang last time kasi isang street lang yung pinuntahan namin. I just realized, marami palang streets. Makute talaga, no? Ang saya lang maglakad-lakad. Yung mga nakikita mo ang cute. I mean, yung mga structure ha. Hindi yung mga tao. Pero pwede rin naman yung mga tao kung gusto mo.
But yung mga, I'm referring to the structures, the houses. Ang lawak pala to. Tapos meron din mga ganito. Parang may mga nakatira pa ba dyan? Parang village pa to eh. Tapos yung mga bahay ganyan. Amazing. So, ang lakarin natin. Ate, yung mga ganun, di ba? May mga kasalubong ka lang na mga ganun. Tapos mag-isa pa, parang, kuya, nagmamadali ka kasi I have all the time in the world. Pwede kitang samahan sa mga lakad mo today. Di naman ako busy na tao. Lakad-lakad nga lang ako dito nang walang plano. Baka lang, gusto mo akong isama sa mga plano mo today. And then later on, isama mo na ako sa mga plano mo sa buhay. Charot. Di ba? Nagsimula sa today, nagtapos sa habang buhay. Charis. Hindi tayo masyadong ambisyon. Oo, Marvin. Di ka nga nagkakajowa ng Pilipino. Gusto mo pa Korean. Matuto ka makontento muna sa Pinoy. Pag nagkajowa ng Pinoy, mag-level up, Korean na susunod. Ang i-goal muna natin ngayon, ang goal muna Pilipino. Wala kasing nag-ano. Sige, mag-i-stay ako ng matagal sa Pilipinas. Lagi kasi ako wala sa Pilipinas eh. Yun tuloy, wala tayong chance makipag-date. Charot. Sige, mag-stay ako sa Pilipinas na matagal ha. Mag-stay ako ng 1 month. Dapat sa 1 month na yun, magkaroon tayo ng love life. Charas. So guys, I went deeper pa. Oh, deeper. I went pa doon sa parang hindi pa masyadong pinupuntahan. Ang dami pa lang mga cute na restaurant sa kaloob-looban pa ng Guadong Hill. Ayan tignan niyo yung mga restaurant nila. Ang cute. Or hindi na restaurant. Bida-bida lang ako. Hindi na yata ito restaurant. Pero ang cute Ay, ang cute. Dito Sige, bili tayo ng Compose Coffee kasi si Taeyong kasi yung model ng Compose Coffee. And alam niyo namang asawa ko si Taeyong. Guys, ang cute pala dito sa may palooban pa. Ayan, hindi na siya masyadong matao pero may mga hanok-hanok. May kape dito sa looban. Ang cute. Ay, ba't wala si V? Ay, ayokong bumili. Itong Compose Coffee kasi si V yung model. Pero gusto ko makita yung itsura ni V. Pag wala siya dyan, wag na lang. Ay, wala si V. Ayoko na. Ay, wala siya dyan. Guys, wala yung picture ni V. Ayoko na. Tsaka na lang tayo bibili ng Compose Coffee pag nandyan yung picture ni V or ni Taeyong ng BTS, no? Kasi kaya ako bibili dahil sa kanya. Pero wala dyan sa store nila yung picture ni V, so hindi ako bibili. Sorry, Compose Coffee. Kailangan ka ng picture ni V, ha? Ay, mga cute, guys. Actually, kasi dati nag-spend lang kami dito ng 30 minutes or less sa Guadang, pangalan ito? Guadang Hill? Huang Nidan. Ayun, dati kasi nag-spend lang kami ng 30 minutes or less yata dito sa Huang Nidan Hill. Which, I'm grateful kay Max, no? Grateful ako kay Max kasi siya yung nagplano ng mga itinerary namin dati. Ngayon, hindi na ako super nahirapan na magplano. But I wanted to stay longer sana. So, that's why I came back. Kasi gusto ko kasi yung pag nag-explore ako, hindi yung dumadaan lang. Gusto ko, pag nag-explore ako, yung parang sa kasulok-sulukan, pinupuntahan ko ba? Ganun. Kagaya ng mga ganito. Gusto ko yung nakikita ko yung mga hindi usually nakikita ng mga iba. At sa bida-bida, gusto ko yung may ganun akong element. Pero if may kasama ako, nag-a-adjust naman ako. Kung gusto nila mabilisan, okay lang naman. Yun guys, punta pa natin ito. May mga cute na stores dito. Hindi rin namin napuntahan yung area na ito before. Ang lawak pala nitong Huang Nida. Akala ko isang street lang siya guys. Parang isang village. Wala, ang cute nito. Kita nyo yan? Tapos may salamin doon. That's me. Hala, ang cute. Parang gusto kong magstay dito. Ang cute dito sa Gyeongju guys. Yung mga cafe nila hanok-hanok talaga. Ako talaga guys, i-recommend ko kung may time kayo. If magbubusan kayo, for example. At meron kayong extra day. Punta kayo sa Gyeongju. Gusto ko sanang sabihin na mag-clock tour kayo, syempre, kasi para you can use my discount code Marvin sa Makaklok. But I think since walking distance lang kasi, I enjoy going on tours kapag malalayo. For example, Jeju. Super highly recommend ko yung clock tour sa Jeju kasi ang lalayo talaga at ang hirap ng transportation sa Jeju, guys. Pero dito sa Gyeongju, I think you can do it yourself and walking distance lang kasi siya. I think mas mai-enjoy nyo siya kapag ganito, yung slow-paced siya.
hindi kayo nagmamadali kasi tinatawag na kayo ng guide, ganun. So for Gyeongju, I recommend na DIY. Pero kung wala talaga kayong time at galing sa Busan, meron namang mga day tour. Ang cute talaga ng mga restaurant, na-amaze ako. Na-amaze ako, nagagandahan ako. Ay, di ba? Ang cute. As in, pasok pa kayo. Kapag DIY kasi, mapapasok nyo yung mga hindi pinapasok ng iba. Di ba? Mga ganito. Gusto ko pa naman yung ganun, yung parang pag pinasukan ko, wag mo nang pasukan kasi akin na yun. Charot, hindi. Mas gusto ko yung mga ganun, no? Yung parang napapasok ko yung mga lugar na nasa bulubundukin. Ang lawak ng Huang ni Dahil. Ay, family picture. Parang gusto ko rin ganun. Wala tayong family eh. As a solo traveler na lang tayo. Ayan, nasa na tayo? No? Sa kalakad ko, hindi ko na rin ako nasan ako. Virtual tour. O, naisama ko na kayo. Kahit hindi na kayo magpunta dito kasi naisama ko na kayo. Hindi, joke. Puntahan niyo pa rin. Iba pa rin siyempre yung real life experience kaysa sa virtual experience. Ang ganda. Ang ganda ng Gyeongju. Naguguluhan na kasi ako. Feeling ko kasi ang favorite country ko talaga is Japan. Pero every time na magpupunta ako sa mga probinsya ng Korea or mga ganitong lugar ng Korea, napapaisip ako, shucks, Korea ba yung number 1 ko or Japan? Alam mo yun, parang naguguluhan ako. Sige, Japan. Hindi ko na alam, guys. Hindi ko na alam kung ano yung favorite country ko. Minsan, ang favorite country ko, Japan. Minsan, kapag nakakapunta ako sa mga ganitong lugar ng Korea, parang, Korea na yung favorite ko. Minsan naman, pag nagta-Taiwan ako, tas ang gaganda ng mga nakikita ko sa Taiwan, yung mga nature, ay, Taiwan yung favorite country ko. Tapos pag nagta-Thailand naman ako na parang ang sasarap na pagkain, ang mura, tapos parang grabe yung diverse culture, ay, Thailand yung favorite ko. Ko na alam, up until now, hindi ko na alam, Japan ba, Korea ba, Taiwan ba, Thailand ba. Basta siguro yun yung top 4. Yun yung top 4 ko na favorite countries. And yung mga runners-up is Vietnam. Ay, wait lang, China. Nagandahan din ako sa China. Pero one time ko pa lang kasi doon, Shanghai pa lang. Ganda rin China. Yan, Vietnam and then China, runners-up. And what more? Singapore. Maganda naman yung Singapore, modern, no? Modern. And I love the transportation system. But parang lahat maganda. Actually, parang lahat naman ng countries, meron talaga silang something unique na ma-offer. But yeah, that's my personal opinion. Pero yung Vietnam kasi, may special place sa akin yung Vietnam kasi yung mga tao sa Vietnam, mga sweet and caring. And alam mo yun, like, mabilis kasi ako ma-fall sa mga sweet and caring. Charot. No? Sweet sila, caring, and mura. Super mura ng Vietnam. So, hindi ko na alam. Nasaan na ba ako? Nasang lugar na ako? Parang sa bawat tingin mo, maganda. Dito maganda. Dito maganda. Dito maganda. Dito, mas maganda. Charot. No, hindi ko na alam. Ang ganda dito, Huang Nida, guys. Parang, hindi lang siya one street, no? Akala ko kasi isang street lang yung Huang Nida Hill. Isa siyang village or baka bayan pa nga ito eh. No? At kahit saan ka tumingin, ang ganda. Mag-stay kayo dito ng 2 hours, no? 30 minutes is not allowed. Not allowed, no? You stay longer. Kasi if you walk longer and farther, ang ganda, ate. Parang hindi ko na tuloy alam kung ito yung pinaka-favorite kong village ng Korea. Could be one of my favorite village na in Korea. Huang Nida Hill. Ganda. Guys, so super ganda talaga. Wadang Hill. Tapos may nakita ko na parang naku-curious ako na dessert. Although 15,000 won. So magkano yung 15? 600 pesos. Pero parang I want to splurge for food today. Kasi ang ganda oh. Parang maganda yung restaurant. So parang gusto kong matikman ito. 15,000 won. Na bingsu ba yan or something? Meron din sila mga ganyan. Parang dessert place. Let's go. Kaso baka may minimum na naman to. Minimum of 2 orders, gano'n. Tapos pwede ka lang magtambay-tambay dito. Oh, medyo mainit nga lang sa area na to. Try natin sa loob. Sana mayroong better tambayan.
Ayan, panalo, di ba? Nasaan ang order? Saan yung restaurant? Panalo, yung restaurant nila parang Hanok. Hanok style restaurant. Ate, saan nag-order? Ay, hindi dito. Saan ba yung orderan? Ate, saan nag-order? Ay, ito. Ayan, pwede kayong upo-upo dito. Mas malamig dito kasi air condition. Ooh. 7,000, 4,000. Ano kaya to? Okay, coffee. Parang, saan ba yung nakita ko sa labas na parang masarap? Dito ba nag-order? Saring hindi. Do I order here? Yeah. Okay. What can you recommend like for drinks or like cold drink? What's the best seller? Do you have iced vanilla latte? Yeah. One? Yeah, one. Maybe this? Yeah. Yes. That's it. Can I pay you? Samida. Guys, hanap tayo ng maupuan. Saan nyo gusto maupo? Dito sa labas? Ay, merong mga hanok-hanok doon, oh. Pwedeng private lang. Hanap tayo dito. Or dito sa loob. Try. Gusto nyo ba dito sa loob? Try natin. Ay, walang vacant. Ayan guys, dito na tayo sa labas. Ang na-order ko is iced vanilla latte. Ayun na naman, nagkape na naman tayo. Di pa ako nagkakape today. Iced vanilla latte, tsaka yung parang famous nila na bread. Alam niyo dito sa Korea, parang sa Japan. Parang sa Japan din yung friend ko si Erwin. Kailan alala niyo si Erwin, yung Filipino-Japanese. Nung mag-order kami ng kape, ay sa coffee shop, di ba unahan yung table? Ang ginawa niya, iniwan niya yung parang wallet niya ba yun? Or iniwan niya yung bag niya doon sa table. Tapos sabi niya, okay lang yan, walang kukuha, tara. Iniwan niya yung wallet niya ba yun? Or may iniwan siya na important gamit sa table. Tapos nag-order kami ng kape. Pansin ko dito sa Korea, ginagawa din ng iba. Yung parang, for example, di ba, unahan sa table, iiwan nila yung credit card nila or iiwan nila yung cellphone nila, ganun. Tapos mag-order sila. Wala silang trust issues na grabe, ganun sila ganun sila ka-confident na walang kukuha nung gamit nila. Pag sa Pilipinas, pag ginawa natin yun, iwan ko yung shades ko. Oh, may shades ako. Pag sa Pilipinas, iwan natin yung cellphone natin. Parang sarap ng bingsu. Samida. 드시면 10분 내로 가면 안 돼, 도와드릴게요. 언니야. So guys, this is our food. Ito yung 4,000 yen na 4,000 won na steamed bread with some sauce and iced vanilla latte. Magkano to? Hindi ko tinanong. Ate, hindi ko tinanong kung magkano yung kape. Basta ito 4,000. Yung kape hindi ko natanong kasi binigay ko lang yung GCash card ko. Gusto niyo yung ganun? Nandun na tayo sa level na, sige. Ay, sorry. Alam ko naman na hindi siya like super mahal, kaya nakalimutan ko. Pero feeling ko baka 4,000 to. Tapos 4,000 to. So 8,000. Ganun. Feeling ko mga ganun. 8,000 won or 300 something. 350? 400? Mga ganun siguro, no? Picturean ko lang kasi ang ganda ng view ko. Yun na guys, yung ating in-order. A nice vanilla latte, of course, with a beautiful Hanok Village. Alam, may Korean Army. Oh. And guys, visit Gyeongju, no? Kung meron lang parang tourism ang Gyeongju tapos mag-i-invite sila, willing ako Gyeongju. Willing ako i-promote yung lugar nyo kasi ano talaga siya, parang naniniwala ako sa ganda ng lugar and hindi mahirap i-promote, no? Punta kayo dito guys, Gyeongju to.
Huang Nida Hill. Super chill. Kahit isang araw nga kayo dito. Hmm? Initially talaga ang plano ko, dadaan lang ako dito. Tapos habang naglalakad-lakad ako, na-realize ko, ay, gusto ko pala magstay ng matagal kasi maganda yung lugar. Yun lang yung maganda kapag mag-isa ka or wala kang hawak mo yung oras mo. Kasi kapag na-enjoy mo yung lugar, okay, stay ka ng mas matagal, mas bagalan mo yung pacing ng itinerary mo. Pag may kasama ka kasi, minsan makakahiya, baka ayaw niya na matagal kayo, di ba? Baka gusto niya mag-picture-picture, ganun. E ako naman, mas gusto ko kumain-kain. Mas gusto ko kumain, guys, kaysa mag-picture-picture. So, okay na ako dito. Let's go. Oh! Ayoko siyang sirain. Ay, ang taray ng... Oh! Para siyang red bean. Ang init, ha? Red bean. Tapos yung bread, alam mo yung tinapay na almost pa-siopaw na. Pa-siopaw na yung kalambutan niya. Tapos merong sauce. Di ko lang kung anong sauce to. Lasahan natin. Red bean na palaman na medyo mas yung ano tawag doon? Yung consistency niya medyo yung palaman. Siyempre ito mas malabnaw, no? Mas malabnaw ito, mas diluted. Diluted. Kasi yung palaman, siyempre mas thick. Mas thick yung palaman. Nakikita niyo ba? Sinasabi ko, ayan. Tapos yung bread na almost pa-siopaw na. And with a little bit of Al Capone. Parang yung sa Jayco na donut, di ba may ganito? Al Capone ba tawag doon? Okay. Okay. Surprisingly, hindi masyadong matamis, no? Okay. Gusto ko yung texture talaga. Gusto ko yung texture na parang pa-siopaw na. Actually, parang siopaw lang siya na sosyal. Siopaw na social because may red bean, may pa-sauce, the presentation. Maybe I'll give this mga 8.37. Pero pag nalalasahan ko yung Al Capone, parang 8.38. Nadadagdagan siya ng mga 0.01. Iced vanilla latte, influenced by Kelly Wakasa. Perfect. Perfect yung malamig na kape ngayon kasi nasa labas tayo. Pag nasa aircon, dapat hot coffee. Sunday pa lang ngayon, no? Kaya ang dami mga bata. Like family bonding. Ganon. Ang swerte naman ng mga bata, yung family bonding nila ganito, no? Parang restaurant na aesthetic. Nung kabataan namin yung ganitong araw, yung ano bang yan? Sunday. Magkakape lang kami nun. Ay, alam mo, may kwenta ko. Nung bata kami, di ba hindi naman kami pinanganak na may kaya sa buhay. Dati, pag wala kaming merienda, pag mga ganito, weekend, Sunday, alam mo yung bahaw, yung parang malamig na kanin, yung kaning lamig. Tapos magkakape kami, black coffee, di ba? Black coffee, tapos lalagyan namin ng kanin. Na-imagine nyo, di ba kape? Tapos yung bahaw, ilalagay namin sa kanin. Ay, sa kanin, ilalagay namin sa kape, black coffee. Tapos ayun na yung merienda namin. Tapos manonood kami ng TV, yung mga Ghost Fighter, or mga Dragon Ball Z, Pokemon, mga ganon. Manonood ka. Tapos yun na yung merienda namin, yung parang bahaw with black coffee. Di ba? Tapos kapag may Milo, pag Milo guys, ay, heaven na yun. Kasi usually kape lang kami na black. Pero kapag Milo plus kanin, plus bahaw, Diyos ko, para ka na naka 5-star cafe. Yung feeling namin pag naka-Milo kami dati, parang, wala, Milo yung merienda natin. Ano ba? Nakapulot ba yung nanay natin ng gold? Bakit na-afford natin yung Milo today? Di ba, Milo? Tapos manonood ka ng Ghost Fighter, Milong mainit plus kanin, lalagay mo yung kanin, tapos, ay, naku, ang sarap ng buhay, no? Tapos ngayon, pag pakutsilyo-kutsilyo ka na lang, parang, ano ba, it's so hot naman here. Ganun, naging maarte-arte ka na. Dati ka, nagbabahaw ka lang. Wag kang feeling, huy.
bahaw plus kape ka lang dati, ngayon parang I like the texture. May pa-texture ka nang nalalaman. Dati nga yung texture ng bahaw matigas. Charot. Masarap. Actually, masarap din na maranasan mo yung hirap, tapos parang unti-unti nararanasan mo yung improvement, no? Parang na-experience mo both. Pag na-experience mo kasi both, na-experience mo both yung hirap tsaka yung ginhawa, mas nagiging grateful ka sa kung anong meron ka ngayon. Pero hindi lahat, no? Yung ibang mga tao, pag naging mayaman, parang naging feeling na siya. Naging feeling na, no? Pero mas masaya kasi kung hindi mo pa rin kakalimutan yung past, tapos makakompare mo yung experience mo sa present, parang, ay, ang sarap ng buhay na, saya. Ganun. Guys, ito yung sinasabi ko na yung mga Korean, wala silang trust issues. May magjowa dyan kanina yung army, di ba? Yung army tsaka yung jowa niya. Tignan nyo, iniwan mo niya yung bag niya, yung army, tsaka yung bag ng jowa niya, itong nasa right. Tapos, lumabas sila doon. Lumabas sila dyan sa gate na yan. Diba, yan, may pintuan dyan. Lumabas sila dyan. Ate, iniwan lang nila. Guys, iniwan lang nila yung bag nila. Ako yung na-stress. Ako na-stress sa kanila. Pero ganun talaga ka, wala silang trust issues. Parang sa Japan, no? Kung ako ginawa ko yan, tapos nalaman ng nanay ko, yung bag mo, huwag may iniiwan. Na ganun. Okay guys, orasan natin. Umalis sila mga 2:11 or 2:12. Ayan. Late ko lang na vlog. Pero mga 2:11 or 2:12 sila umalis. So, orasan natin kung ilang minutes sila dadating. And kung gaano sila ka-confident na walang kukuha sa gamit nila. So guys, dumating na sila. Kita niyo yung magjowa. Ito, army. Ayan, dumating na sila. And the time is 2:17. Pero hindi pa sila umupo. Ayun. Dumating na sila pero hindi pa sila umupo doon. Ayun. Pumasok pa sila. Ay, lalabas na naman sila, guys. Ate, lalabas na naman sila. Okay, so andyan pa rin yung bag nila, oh. Okay, so yung hindi pa 2:17 guys, it's a prank. So 2:11 minus 2:17, 6 minutes na silang nawawala. Bumalik sila pero umalis ulit sila. At yung bag nila, andyan pa rin. Gusto ko yung ganitong buhay na yung wala kang trust issues. Iwan mo lang yung cellphone mo dyan, iwan mo lang yan, wala, labas ka. Pero in fairness naman, wala rin kumukuha talaga, no? Wala rin may pakialam sa bag nila doon. Okay, sige. So, next round of counting continues. Ang saya ng itinerary natin today. Nagbilang lang tayo ng mga kung gaano sila ilang minutes sila magtitiwala. Yun yung itinerary ko today. Bilangin kung ilang minutes magtitiwala, magjowa na walang kukuha sa gamit nila. Habang nandito tayo sa may cafe. Chill. Yun guys, so, bumalik na yung magjowa. Ayan. 2:23. So 2:11 minus 20, 23 minus 11. Di ba? Ang tagal. Ang tagal. 23 minus 11. 12. Ayan. 12 minutes sila, guys. 12 minutes silang walang trust issues. Pagbalik nila, back to normal. Ang saya, no? Minsan pag ayaw mo lang magbitbit ng bag mo, magkape ka muna dito, tapos iwan mo na yung bag mo sa upuan, tapos mag-explore ka ng Gyeongju. Charis. Para wala kang bitbit. Pagbalik mo na dyan para yung bag mo. Yung cellphone ko nga, 'di ba? Yung cellphone ko na naiwan sa hostel. 1 taon bago ko binalikan pero nandun pa rin. Ang saya. Ayun guys, tingnan yung area na to, no? Super ganda. No? Feeling ko itong Hwadang Hill probably one of the best, if not the best. Pero ang gwapo rin ito, ha. Wait lang. No? Probably one of the best. Probably one of the best, if not the best village na nakita ko dito sa Korea, no? Parang ito na yung favorite kong village sa Korea. Kasi it's a combination of old and new, no? Ayan, no? Ang ganda, diba? Daming small shops. Wag lang kayo dun sa street, no? Meron lang kasing sikat na street dun yung sa una nating pinuntahan kanina. Diba, parang busy yung street na yun. But if you go inside, it's a very, very beautiful village. Ang ganda. Alam mo, diba, anong oras ba ako nagsimula? 12.
Nagsimula ako dito wala pang 12, siguro mga 11:50, 11:40. And it's currently 3 p.m. na 3 hours na ako dito. Ayoko pang umalis. Magdi 3 hours na ako. Ayoko pang umalis kasi ang sarap lang maglakad-lakad. Para feeling ko babalik ulit ako dito mamayang gabi. No? Kasi meron ba ako mga nakasulat sa itinerary ko na pupuntahan ko rin today. Pero I don't wanna leave this place. Parang ito yung favorite place ko na sa Korea ata. Hindi na ako sure. Ang ganda. Tapos syempre makakatulong pa sa kagandahan ng lugar yung makakasalubong na parang Lord, kahit isang ganun lang. Charit. No? Yan o. Tapos syempre yung area na to, 'di ba, touristic siya, especially ngayon Sunday touristic siya, no. Pero the prices of the food, feeling ko kahit tourist place siya, mas mura pa din, no? Mas mura pa rin siya compared sa like Seoul, Busan, Jeju ba? Hindi ko na maalala yung Jeju. Yan guys, kung nakadaming, kasi usually for sure kapag first time mo sa Korea, hindi mo maiisipan na puntahan itong lugar na to, Gyeongju. Pero if it's your second time, third time guys, at wala kayong naiisip na gawin, go to Gyeongju guys. Like, go to Gyeongju. It's one of the best decision na gagawin nyo sa inyong Korea trip. Ang pumunta sa Gyeongju, especially dito sa Hwadang Hill Village, no. Don't just explore yung street, although maganda naman yung street na yon, pero explore the whole village. The whole Hwadang Hill Village. One of the best decisions na magagawa nyo sa inyong buhay dito sa Korea, no? I love this village. Ayoko umalis. Pero yung may mga itinerary ako. 3 hours na ako dito. Baka sobrang haba na ng vlog ko. Mag-isang oras na tayo. Nandito pa lang tayo. Meron ba tayong mga gagawin today, ha? Ayan, so magpasalamat tayo kay Kim. Binibida ko na naman si Kim. And then, yung nakilala natin sa hostel ko sa Busan, yung si Korean, na nakilala ko sa hostel sa Jeju pala, sorry. Nakilala ko sa hostel sa Jeju na taga Busan, si Kuya. Inirecommend niya rin to sa akin, Gyeongju. And then si Kim, Gyeongju. So, if yung Koreans nire-recommend nila itong lugar na to, there must be something, di ba? There must be something sa lugar na yon. Kaya na-curious ako na balikan siya. Kasi although nagpunta na ako dito, pero ayun nga, mabilisan na 1 day lang. Pero kapag pupunta kayo tas slow paced, mas doon ko siya na-appreciate. Mas doon ko na, ang ganda pala talaga. Ang ganda niya talaga. Ate, parang ano to, no? K-idol, yung pormahan ni Kuya, parang K-pop. So guys, itong store, Hwangnam Oksusu, super haba ng pila. If you can see, wow, yung haba ng pila. Parang ako curious ako na tikman, tsaka yung tindero. Guys, yung tindero, parang mapapabili ka na lang talaga. Parang gusto ko na lang bumili kasi, ayan, nag-aayos siya, no? Nako-conscious siya. So nag-aayos siya. Sige, pila tayo, no? Para bili tayo dito sa Hwangnam Oksusu. Tara, pila tayo. Ala, grabe ang haba ng pila. Super sarap ba dito? Or dahil lang gwapo yung nagtitinda? Hindi ko rin sure. Pero tara, bili tayo. So guys, pumila tayo dito sa parang famous na ice cream. So, check lang natin kung magkano. Hello. This one? One. Kamsahamnida. Actually guys, kahit ang haba ng pila, nilaban ko talaga dahil ang cute nung nagtitinda, no? 괜찮아. Tapos ito is 5,000 won, or magkano yung 5,000 won? 200 pesos. Parang corn ice cream. Ready guys, tikman na natin yung ice cream ni Kuya Cutie. Corn ice cream. Ay wait lang, picturean ko lang na maayos. Ayan, okay na yan. Sobrang corn. First time ko nakatikim ng corn ice cream. Grabe, corn na corn. Masarap. Ang sarap. Corn, ang sarap. Tapos, syempre cute pa yung nagtitinda. So, ang rating ko dito, dahil kung ice cream lang tsaka yung sasarap niya, ang rating ko 9.32. Pero since kasama yung nagtitinda, ang rating ko is 10.77 out of 13. Charing. 10.70, mga 9.98. Ganun. 0.02 na lang yung kulang. Mapi-perfect niya na.
At yung point na 02 na yon, ito yun no, kuya. Ako yung magkukumpleto para makakumpleto tayo ng 100% na. Pero ay ang sarap guys. Dati ang corn parang chicheria lang siya or ngayon may corn ice cream na. Natutuwa ako na sa first corn ice cream ko, si kuya yung nag-serve. Di ba? Yun yung mahalaga eh. Yung may mga first time tayo kasama si kuya, no? At least nagkaroon ako ng first time with him. First time ko na siya yung nag-serve ng aking corn ice cream. May mga corn pala sa baba. Ayan, no? Corn na, chicheria. Lahat corn. Ang sarap. Thank you, kuya, ha? Thank you. Thank you for the ice cream. Kala mo naman libre, binayaran ko to. Binayaran ko to guys, 5,000 won. So yun guys, yung Huang Nidan Hill, no? Medyo naging busy na siya during this afternoon. Especially yung street na to kasi ito yung famous na street. Ayan, dumadami na yung tao. But I think I have to end the vlog for now, no? Kasi medyo umaga pa lang pero marami na tayong nagawa. Kasi nga na-enjoy ko yung area na to, Huang Nidan Hill. Although ito yung sikat na street guys, ayan. Makikita nyo, di ba, ang daming tao. Maraming tao, no? Ito yung sikat na street, yung Huang Hill. But I highly recommend i-visit nyo yung village, di ba? Dito sa gilid lang. Kasi mas chill yung vibe doon, mas maganda yung mga Hanok villages. And I just love it, like, basically, I enjoyed yung area na yun more. Although I enjoy this area as well. Pero mas na-enjoy ko talaga yung dun sa may village. Dati kasi dito lang kami sa area na to, sa isang famous na street. Pero if you go inside, dito sa gilid lang, ayan. Ang laki pa niyang village na yan at mas may enjoy nyo siya. Like more than 3 hours ako, no? Magpa 4 hours na yata ako dito. But ayoko pa sana umalis. Pero puntahan na muna natin yung mga iba nating itinerary for today, no? It's a weekend today, Sunday. So maybe mas extra dami yung tao. But I still enjoyed it, no? So maraming salamat sa pagsama sa akin. And let's say goodbye to Wadang Hill. Bye! Feeling ko babalik ako dito bukas or mamayang gabi. Na-enjoy ko talaga dun sa my village. Bye bye guys! See you on the next one!